Nataranta ang isang starlet na madiskubreng nakatakas sa kulungan at nakalayo pa ng 6 na bloke ang 14 na talampakang alagang sawa sa Quezon City kaninang umaga. Nagpapatrol, Joey Villarama. Pakakainin na sana ng starlet na si Thea Aquino ang kanyang 4 na alagang sawa kaninang umaga nang mapansing nawawala ng isa sa mga ito na pinangalanan niyang Oye. Galing bakasyon si Aquino kaya ngayon niya lang napansing wala nang isa sa mga ahas na nakadisplay sa kanyang restaurant. Dito siya dumaan, tapos hinanap namin kung saan-saan, tapos kisame kung saan-saan dyan kasi bukas kasi to bukas tong bintana namin. Tapos nakita nila, natakot yung mga tao, nakita nila yung buntot daw. Laking gulat naman ang empleyado ng isang motorcycle shop sa Visayas Avenue nang makakita ng 14 na talampakang sawa sa kisame ng kanilang tindahan. Dali-dali niyang tinawag ang mga tauhan ni Aquino para ipakuha ang ahas. Ayun! Hindi ko makita. Saan? Ayun, laki oh. Pag dito na yung ulo, ilagay mo ng ulo, babagsak na yan. Sumapaka. Yes. Lubos naman ang pasasalamat ni Aquino na hindi nasaktan ang kanyang alaga. Kasama si Aquino sa pelikula ng Hollywood hunk na si Josh Hartnett na nag-shooting ng ilang eksena ng kanyang pelikula sa Mount Diwalwal sa Davao noong isang taon. Nakilala rin si Aquino sa mga fashion show bilang Snake Woman na nagmomodelo bit-bit ang mga paborito niyang sawa. Di ba po yung kadalasan naririnig natin, malas sa iba. Pero sa akin po, swerte siya. Maraming mga blessings na dumarating sa akin Nagbabala naman ang DENR na posibleng bawiin ang wildlife registration sa mga ahas ni Aquino. At kung mapapatunayang nagpabaya siya at hindi sumunod sa mga probisyon sa tamang pangangalaga sa mga sawa, maaaring bawiin ang mga ito mula sa kanya. Joey Villarama, Patrol ng Pilipino. Patuloy ang maalinsangang panahon sa buong bansa maliban sa Southern Mindanao na makakaranas ng ulan. Mainit sa Metro Manila at Cavite sa 36 degrees Celsius. Kung uulan man sa Luzon, mahina lang sa hapon. Palalamigin naman ang pinaghalong easterly wind at northeasterly wind ng Bacolod at Iloilo sa katamtamang init na 34 degrees Celsius. Maaraw sa natitirang bahagi ng Visayas. Maaaring umulan, ngunit dadaan lang. Makulimlim at uulan sa Southern Mindanao dulot ng ITCZ. Maganda naman ang panahon sa natitirang bahagi ng Mindanao. At para naman sa ating ulat kaalaman, alam niyo ba na mayroong lawi na malaki na ng kaunti sa maya na nahanap dito sa Pilipinas? Ang Philippine Falconet o Microherax erythrogenis ay ang pinakamaliit na bird of prey o ibong mandragit sa buong mundo. Ang pakpak nito ay may habang 6 inches lamang at kumakain ito ng maliliit na insektong nahuhuli habang lumilipad. Endemic ito o tanging sa mga gubat lamang ng Pilipinas na hanap. Dito sa Luzon, dati-rati nakikita ito sa Parañaque at Las Piñas, ngunit sa kawalan ng puno, namumugad na lamang ito sa bundok Makiling sa Laguna at Mount Palay-Palay sa Cavite. Ang Pilipinas ang isa sa pinakamayaman sa biodiversity o dami ng hayop sa buong mundo. Pero hindi ito magtatagal kung patuloy nating puputulin ang ating mga puno sa gubat. Ito pong inyong Kuya Kim, nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan na ang buhay ay weather-weather lang. Susunod, dating Pangulong Aquino naging emosyonal sa unang pagharap matapos ma-diagnose na may colon cancer. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World.